Makapangyarihan ang ating mga kwento. Mahalaga ang kwento ng bawat tao. At lahat tayo may kwento. Ako po si Cara David ng iListen. Samahan niyo po akong pakinggan ang iba't ibang karanasan na tiyak may aral tayong kapupulutan. Ngayong araw na ito, kwento ng pagpupursige at determinasyon ng ating matutunghayan. Kasama ko dito si Carla. Hi Carla! Hello po. Carla, ikaw ay ipinanganak na merong kondisyon. Opo. Ang tawag sa iyong kondisyon ay spina bifida occulta. Anong ibig sabihin nun? Yung sa spine ko po, under development po ako during pregnancy ng parent ko, ng mother ko. So, yung spinal cord mo, yun yung... Hindi siya properly developed. Eh Yes. buti nakakaupo ka. Yun nga po. Actually po, ayon po sa pag-aaral, 95% ng with spina bifida ay may hydrocephalus. So 5% na bata na kabilang ako ang wala. Ang walang hydrocephalus. Yes. Ito yung may tubig sa ulo na yes. ano. Okay. Pero usually kapag may problema sa spinal cord, 'di ba? Hirap talaga 'yan sa movement. Yes. Buti nakakaupo ka. At saka ang blessings po dito ay lahat ay movable at saka functional. So, nagagamit ko po lahat ng parts ng body ko, pati ang paa ko. Sorry pati yung paa mo? Yes, nagagamit ko, nakakatayo ako. Nakakatayo ka? Opo. Paano mo Pero di ba usually yung may ganyang kondisyon, talagang marami sa kanila hindi na nakakatayo, hindi nakakalakad, etc. Pero ikaw nakakatayo ka. Paano mo ginawa yun? Maano kasi yung sa body structure ko naman, matigas yung mga paa ko. Doon wala akong kneecap. Kaya hindi ko po naibababa ang paa ko. Wala akong kneecap. So, kaya straight lang po siya. Wala kang tuhod? Yes, wala akong tuhod. Pero naitatayo mo ito? Opo, naitatayo po ito. Pero hindi ka nakakalakad? Before po, yung may pitit pa yung katawan ko, nakakalakad po ako. Ngayon kasi tumaba na ako at naging dependent na rin ako sa wheelchair. Oo. Pero nakakaakyat po ako ng hagdan. Oo. Na mag-isa. Talaga? Yes. Ano yun, pagpupursige mo na rin na talagang kailangan? Kasi lumaki pa akong walang wheelchair. So, elementary pa lang po ako. Talagang gamit na gamit ko na ang buong katawan ko. So, hindi ako gumagapang ako puntang school. Ayun pa yung nag-aaral ako, gumagapang ako. Gamit ang aking kamay at paa, makarating lang ng school. So na-train na po yung katawan ko. Teka, simulan natin dun sa nung batang-bata ka pa talaga, bago ka pa pumapasok sa school. Nung pinanganak ka, ganyan na yung itsura mo. Naranasan mong makagapang, marunong kang gumapang, marunong umupo. Opo. Nung nagkaroon ka na ng isip, nagtanong ka ba sa nanay mo? Hindi. Bakit ganitong itsura ko? Ganyan. Hindi po. Ang lagi ko lang po naririnig, dito ako sa Manika. Yun ang sinasabi, Opo. Pinaglihi ka sa Manika. Opo. Kasi hindi naman po, during pregnancy ng mother ko, siguro sa kahirapan ng buhay, kulang sa vitamina, and then walang check-up sa doktor. So, hindi ako in terms sa mga medical. Saka actually, at the age of 16 na ako na properly diagnosed. So, doon ko lang din nalaman yung aking case. So nung lumalaki ka, ang sinasabi lang sa'yo, pinaglihi ka sa Manika. At anong naiisip mo nun? Wala po, kasi normal naman po ang treatment sa akin Hindi special kasi nakakakit ako dati ng punong kahoy. Nakakapaglaro ako sa sa school. Pag may takbuhan, gagapang din ako, takbo din ako. So paano ka nakikipaglaro sa mga kaibigan mo noong bata ka? Yung tulad ko ng mga tumbalata, nandun din ako, nag-jogging din ako, kung paano lalaon, ganun din po ako. Just happen lang na gumagabang ako para mas mabilis ang kilos ko. So lahat sila nagtatakbuhan? Nakikitakbo din po ako. Pero gumagapang ka? Yes. Hindi mo mahirap para sa'yo yun? Ayun ang nakakatuwa kasi at my young age, di ko na feel masyado yung pagiging PWD. Ang ganda naman. Yes, kaya na-enjoy ko pa rin po ang aking kabataan. Kasama ng mga kabarangay ko, mga schoolmates ko. Walang nangloko sa'yo? Wala naman po. Sa pagkakaalala ko po wala po sa aking nag-bully or nagaya-gaya. Wala po. Ang galing naman. At saka tinutulungan pa nga po nila ako Minsan may time na po na binubuhat nila ako, pinapasan. Pagpapasok ng school, dinadaanan nila ako ng mga iba kong classmate. Oo.
tapos ibubuhatin nila ako papuntang school. Oo. Then may time pag bubuhatin nila ako pauwi ng bahay pag maulan. So nakakatuwa lang po talaga. Kaya siguro lumaki akong masayahin. Napakamasayahin mo nga eh.